Hi guys, magandang araw. Ang aking i-upload today na video is tungkol sa mga tools na kailangan ng isang ref and aircon technician. So bagay na bagay ito do sa mga nag-aaral pa lang or nangangarap na maging ref and aircon technician. So papakilala ko sa inyo or papakita ko sa inyo ang lahat ng tools na dapat meron ka na hindi mawawala para pag sumugod ka sa bahay ng kaibigan mo, customer mo, magto-troubleshoot ka, magagawa mo yung kanilang ref or aircon, ano. So, focus tayo sa pagre-repair na ang gagawin ay system reprocess. Okay? So, ang unang-una is tube cutter. Kung halimbawa na troubleshoot mo na and then kailangan mo nang i-reprocess yung system, unang-una mo syempre gagamitin is tube cutter. So, may iba't ibang klaseng tube cutter. May malaki, may maliit. Pero ako mas gusto kong gamitin yung maliit na tube cutter. Kasi ito, malaya kang makakakilo sa ilalim kahit na may mga dikit-dikit yung tubo or magkakalapit. May ikot mo siya ng maayos. Madali kang makakapag-cut. No? So, number 1, tube cutter. And then, sunod, capillary tube cutter. Kasi pag nagputol ka ng tubo, obligado puputulin mo na yung capillary kasi magpapalit ka na ng strainer or ng filter. So, mas maganda gumamit nito, specified para sa capillary tube kasi maganda yung pagkaputol, yung butas niya is malaki at hindi nasasarahan yung butas ng ating capillary. Unlike pag gumamit ka ng long nose or pliers, pwedeng lumiit yung butas nun, magkokos yun ng clogging, no, sa katagalan. And then, basic tools. So, pliers or plies, gamit to sa pag-iipit-ipit ng tubo. Kung kailangan mo maghinang, kailangan mo ipitin yung tubo kasi malaki para lumiit yung isa, ito ang gagamitin mo. And then ito, long nose. Ang long nose is magagamit mo to sa pagbubuka ng tubo. Halimbawa, 1 port and then idudugtong mo yung another 1 port. So, pwede naman siya 1 port to 1 port pero kailangan mo ibuka yung isang 1 port na pagsasaksakan ng isang 1 port. So, para madugtong mo siya. Yun ang gamit niya. And then, huwag mawawala yung Philip and itong ating flash screw. Kasi syempre, pag nagalas tayo, mga tornilyo, mga cover sa loob, so kailangan natin to. And then, adjustable. So, maganda pares. Mas maganda kung malaki, pero sa akin maliit kasi mas masarap gamitin yung maliit pagka sa mga refrigerators lamang. Gamit to sa, dito sa mga fittings, sa paghigpit, pagdudugtong. Itong gamit ko. Pero kung aircon, mas maganda, malaking katalang gamit mo, no? And then, dapat meron ka ring Allen wrench or Allen para ito naman para sa aircon kung magsasara ka ng valve, magbubukas, so kakailanganin mo to. Pag magpa-pump down kakailangan mo to. Right? So yan, ref and aircon na tools pwede mong dalhin sabay-sabayan. So ano pa ba mga kakailangan mo? So kailangan mo rin ng torch. So ito, map gas torch. Ito is ginagamit sa paghihinang. Siyempre, partner niya yung map gas. Wala lang tayong available na barrel. So, yan, kailangan mo. Ako, ginagamit ko lang yung map gas doon sa mga sa mga puno-puno, yung malapit sa motor, makakapal na tubo kasi mabilis makahinang pagka meron kang map gas. Pero pag ordinaryong hinangan lang sa mga ordinaryong ref, ang gamit ko lang yung ordinaryong torch lang and then butane lamang, no? So, yan. Kailangan kumpleto ka ng mga yan, ano? So, reviewin mo lang itong video na to kung sakaling gusto mo na talaga magpundar ng mga gamit mo. And then, syempre, partner nung torch at saka nung map gas or butane is yung pang cover, lata, gawa ka lang, UPin mo lang, ihaharang mo yan doon sa mga or sa tubo, sa likod ng tubo para wag masunog yung hinihinang mong or wag masunog yung part ng refrigerator, no? And then punta tayo dito sa flaring tools. Ang tawag dito flaring tools. So pag binili mo siya mga 900, 1.5 ganyan, isang set na siya. Iba't ibang So may dalawa siyang black na kasama, depende sa may mga diyan, depende sa size ng tubo. And then ang partner niya, syempre, itong pangbukas mismo ng tubo. So, yan. Mayroon din siya iba't ibang ulo.
Pero normally ito lang, hindi ko na yan pinapalitan. So ginagamit to sa pagpi-flare kasi pag nag-ano ka na sa mga fittings, so kailangan mo mag-flare. So yan. So, tapos na tayo dyan. And then syempre, hindi mawawala yung ating manifold gauge. So, itong manifold gauge ko, ginagamit ko to sa mga air condition unit. So, hanggat maaari ako, ginagamit ko magkaiba sa aircon, magkaiba sa ref. Ito, exclusively ginagamit ko sa mga air conditioning system. Yung sa refrigerator ko, meron akong ordinary lang na gauge. Mga 1.5, meron ka ng isang set nun, ano? So, kailangan mo to. Kasi dito mo susukatin yung karga ng freon, yung pressure ng high side, low side. So, kailangan mo to. So, partner niyan, pag may manifold ka, syempre, yung mga hoses niya. So, ang hose niya, tatlong kulay din, red, blue, at saka yellow. So, yung yellow, syempre, doon ka magkakarga, connecta dito sa tangke ng refrigerant. Ano? So, ito lang. No. So, okay na tayo dito. Saka na muna natin para lumuwag. Pero kung ang halimbawa, ang kakargahan mo ng freon ay mga kotse-kotse lamang na nangangailangan ng ganito. So, syempre, high side, low side, meron adapter na siya. So, isang set na siya. Pag bumili ka, mas maganda, pili mo kagaya ng akin, nakabox. Kumpleto na yan. Pwede sa ref, pwede sa aircon, pwede sa mga kotse o sa mga cars. So, ipitin natin para hindi makalat. Ano? Tapos tayo. Malaman ko yung ipakilala ko sila. Yan. Okay, so itabi na natin para hindi na siya nakakagulo. And then, huwag mawawala yung ating vacuum pump. Pwedeng self-vacuum, yung tinatawag na old school na pag-vacuum, self-vacuum. So, ituturo ko yan soon, pero wag muna ngayon kasi hindi naman siya advisable. So, nagagamit lang yun pag talaga wala kang device or gamit na ganito or machine na ganito. So, vacuum pump, ginagamit yan sa bago ka mag-reprocess, babacuum mo yung system para malinis yung system, hangin, mga contaminants na nando doon. So, ito, vacuum ang gagamitin mo. Tapos, ano pa ba? Ito, temperature or thermometer. So, gamit to pag nag-reprocess ka na, pwede mong kunin yung temperature ng loob ng ref or yung aircon mo. Kung ano na bang temperature niya. Ganun din sa mga compressor, pwede mo siya itapat para malaman mo kung nag-overheat ba or hindi. So, ito kailangan pa. And then, wag mawawala yung ating clammeter or clamp tester. So, pagkuha ng amperahe para malaman kung nahihirapan na ba yung compressor or hindi para makuha natin ang tamang amperahe. Kasi pag nagkakarga tayo ng refrigerant, nagre-reprocess, kailangan mayroon tayo nito. Kasi bukod sa babasahin natin yung kung ano nang karga sa gauge, is ibabase rin natin sa kanyang amperahe. Kailangan balanse. Tatlong bagay ang mahalaga. Basahin sa gauge, basahin sa clammeter or ang amperahe, and then yung pakiramdam mo, yung visual checking mo sa loob at labas ng refrigerator or aircon. And then, wag din mawawala yung analog tester kasi yung analog tester, magagamit mo siya sa mga continuity kung ang gagawin mo naman is hindi tungkol sa pagre-reprocess. So, checking ng continuity ito, magagamit mo. And then, pwede ka rin gumamit ng mga digital tester. So, ito, digital din naman to. So, meron pa ako doon. So, ito, clamp tester at saka digital tester. Magkasama na siya. So, iyon yung mga kailangan mong daladala na tools. So, ito. And then, ano naman yung mga materyales na dapat nating daladala. So, yung mga materyales na dapat nating daladala sa pagre-reprocess, next video na lang yan, para medyo mahaba na to. Yun na lang muna, yung mahalagang bagay na dapat nating dalhin, So, next time, yung mga materyales na dapat meron ka lagi para on the spot, kompleto yung tools mo, kompleto din yung materyales mo. So, for now, yung mga tools muna, and then next time, i-upload ko naman yung mga materials na dapat mo laging dalhin. Okay, so guys, maraming salamat. God bless.